Hello, what's up guys? Mga kababayan, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon po, panibagong reaction video naman natin ang ating ibibigay sa inyo mga kababayan ko. Hindi ko na matagalin to. Ito nga po si Sir Mike Abe, no? Dating anchor ng SMNI. Ito nga po ay nagsalita patungkol ito sa mga anti-Marcos, sa mga DDS po na anti-Marcos na mga nangangarap na mapunta sa posisyon na gusto nila. At yung iba naman po ay talagang galit na galit yung mga DDS. Yung mga ilang vloggers din na talagang galit na galit sila sa pagpunta at pag-travel ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ito, panoorin natin mga kababayan ko. At hindi natin i-mention yung mga pangalan kung sino-sino sila. Siguro alam nyo naman po mga kababayan kung sino-sino itong mga anti-Marcos na tinutukoy ni Sir Mike Abe sa kanyang reaction video. So panoorin natin mga kababayan. Let's go! Yung mga anti-Marcos, yan po ay ayaw sa mga Marcos kasi sila ay nawala na sa gobyerno. Nag-enjoy sila nung sila may hawak ng gobyerno, natapos na ang term nila, hindi naman nila matanggap na wala na. Kaya nga gustong-gusto nilang palitan na si Pangulong Marcos para uli sila mabalik. So, ayun pala mga kababayan ko, kaya pala galit na galit sila no, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Atat na atat sila na mapatalsik itong ating Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang dahil meron po pala silang personal na interes na talagang gusto nilang maluklok sa pwesto, yung gusto nilang iluklok or sila mismo ang gustong pumalit sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung mga wrong moves na kanilang ginagawa. Ito, panoorin pa natin mga kababayan. Ilang personal interest. Yung iba namang anti-Marcos, yan po yung umasa. Magano na naginip. Nag-emote na siya ay makakakuha ng Natawa ako doon mga kababayan ko sa nag-emote, no, na umasa na makakuha ng pwesto pagka po na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi binigyan, hindi nagkaroon ng chance. So ito, nagdadakdak mga kababayan. Sa gobyerno o makakatrabaho sa gobyerno, nabigo sila. Hindi sila nakakuha ng trabaho sa gobyerno, kaya anti-Marcos na rin. So anti-Marcos at mga DDS ang talagang sila po yung ayaw umunawa sa ginagawa ng Pangulo. Ngayon, ang ingay na naman sila. Wala kahapon pa, ang ingay-ingay ng mga anti-Marcos vlogger dahil sa biyahe ng Pangulo sa Australia. Masyadong negatibo ang lahat ng kanilang sinisilip. Okay? At yung positibong epekto na para sa majority, para sa mga mamamayang Pilipino, hindi nila sinisilip yan. Yun ang isang hindi nila nakikita ang mga kababayan ko, no? Yung pag-travel ng Pangulong Bongbong Marcos at kung para saan yung kanyang pag-alis sa Pilipinas at pumunta sa ibang bansa. Yun pong hindi nila nasilip at yun pong hindi nila inalam kung bakit, no? Grabe, sa pool sila dito kay Mike Abe, mga kababayan. Kaya malinaw, huwag na natin pansinin yan. Kayo mga kababayan natin, tuloy lang ang trabaho. Tama. Tuloy lang ang trabaho. Yung si Amy Marcos, hindi naman natin aasahan yan. Talagang anti-Marcos na yan, anti-Romualdez. Talagang inamin na naman niya kahit mag-isa siya, Duterte siya. Pwede hayaan natin siya. Hayaan natin siya. Kasi lahat naman tayo may sarili-sariling desisyon mga kababayan kung saan tayo, kung kanino tayo, at kung saan tayo susuporta. No? Yung mag-isa rin sa eleksyon sa 2022. Huwag na ninyong nilagay sa balotat na hindi na makabalik yan. Wala kapatid Kaya anti-Marcos, saan kami nakakita ng gano'n? Maraming Pilipino nasa abroad at nandito sa Pilipinas, hindi nakakalapit kay Marcos, hindi nakakapunta sa Malacanang, pero hindi sila anti-Marcos, sila pro-Marcos. Tama mga kababayan ko, kasi sila po ay malawak ang kanilang pag-unawa at sila po, yung mga tao na yon, yung mga pro-Marcos, yung mga sumusuporta sa ating mga Pangulong Bongbong Marcos, sila po yung umaasa. At sila po ay nananabik sa pagbango ng Pilipinas muli. At sa sabik na ano pang gagawin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansang Pilipinas. Intindihan nila. Ito naman si Amy,
na membro ng pamilya, anti-Marcos ang dating. Kahit anong paliwanag niya, kahit anong gimmick niya o drama niya, anti-Marcos, pro-Duterte, pro-Kibuloy lang. So yung Kibuloy Group, Duterte Group, at kanilang mga vlogger, yan po yung anti-Marcos. Gusto lang nilang bumalik sa kapangyarihan ng wala sa lugar. Gusto nilang agawin ang kapangyarihan ni Marcos, na Pangulong Marcos, kaya sila ganyan, na walang nakitang positibo. Pati yung mga vlogger na kalang hindi po nila kayang agawin, mga kababayan ko, ang pagkapangulo ng Pangulong Bongbong Marcos dahil ginagawa po niya ang lahat ng kanyang makakaya sa abot na kanyang makakaya para po maibangon at umunlad muli ang bansang Pilipinas, no? Para po sa mga mamamayang Pilipino ang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So yun. makampi sa Amerika, sa kung saan lugar sa bansa, sa labas ng bansa, na walang ginawa kung hindi maghayag ng puro negative. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga yan. Maghapon ang ginagawa pa rin nila. Ewan ko kung paano pa pinatutulog yung. Baka wala na talaga silang konsensya. Mga taong pinaglipasan ng panahon. Alam mo yung taong may puro galit, puro sama ng loob, stress yan. Delikado po yan. Mapunta kayo sa mga doktor at laging advice ng doktor, relax, mag-enjoy, enjoy mo ang buhay, kumain ka lang, tumawa ka kung kinakailangan. Hindi yung puro negative kasi naka-stress yun. Kaya nakita mo, buhol-buhol na yung mga anti-Marcos kasi iba-iba na yung sinasabi nila. Kahit si dating Pangulong Duterte, balaban o bawi na rin na sinasabi. Magkakaiba na po sinasabi. Yung sinabi nung nakaraan, kinasunod na araw, i-deny niya. Diba? So, buhol-buhol na sila. Naghawa-hawa na sila. Tama, mga kababayan. Pero yung silent majority at maritinong Pilipino, maniwala po kayo, ramdam ang ginagawa ng ating gobyerno. Pero alam nyo, tama, mga kababayan ko. So, hindi naman talaga lahat ng tao ay against sa Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa niya. So, yung iba lang kasi is naanuhan lang yung utak nila. Yung parang nauudyukan lang, yung parang hindi lang inalam yung totoong mga bagay-bagay na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos para sa Pilipinas. Kaya sila medyo na-offend sila sa Pangulong Bongbong Marcos, medyo nagagalit sila. Kaya yun pong nangyayari sa ngayon, mga kababayan. Hindi natin pwedeng lahat isisi. Meron pong division of labor sa gobyerno. Kung anong utos ng Pangulo sa gabinete, mga gabinete po ang mag-o-order niyan sa kanyang mga sasakupan. Kaya pag may sumabit, halimbawa katulad yan sa airport, kapalpakan sa airport, dapat ang managot yan si Secretary Bautista. Huwag nang paabutin sa Pangulo. Kaagad-agad ng mga anti-Marcos, binabanatang agad si Pangulong Marcos. Kasalanan daw ng Pangulo, kaya daw madumi ang airport. Hindi. Mayroong management na nilagay dyan. May mga general manager, assistant manager, under ng Department of... Tama, mga kababayan ko. So, ang napapansin ko lang, mga kababayan ko, isang issue lang, pinupukol na agad nila, itong mga anti-Marcos na to, pinupukol na agad nila, no? Sa Pangulong Bongbong Marcos, ano pang alam niya dyan? Anong nangyari dyan? May itinalaga po siya dyan sa departamento na yan para mag-assist, para mamahala sa department nila. So, diba, hindi nyo pwede lahat isisi sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi mayroon po siyang itinalaga sa bawat departamento, mga kababayan ko, para mag-asikaso, para maging maayos, no? Yun po kasi isa sa mga mali, isa mga anti-Marcos na pilit po binabagsak, sinisiraan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng ginagawa nila, sa lahat ng ginagawa niya sa bansang Pilipinas. Yun po yung isang bagay, isang point na hindi po maintindihan netong mga ayaw sa Marcos o kay Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon, no?